Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 2:04 sa hapon. Mga labing ulihing nga hitabo, hibaluon, mga hangkat at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa! Bantay Banwa! Ang programa nga magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa! Mayang hapon Western Visayas, mayang hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sang programa Bantay Banwa. Martes nga edisyon kita, Marso 31, tuig 2026. Programa nga magadulong sa inyo sa labing uling nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sang tanan. Inang inyo alagad kag Anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ululupod kita subong nga hapon diri sa Radio Pilipinas Iloilo. Sa aton nga pagpangalagad mga kabyanan, surihan tang pila ka mga ginahimo sa aton nga mga government agency subong nga Semana Santa. Tagsa-tagsa may katungdanan nga ginahimo para nga mangintayuyon ang pagbiyahe sa aton nga mga kauturan sa pagpauli nila sa ilang mga banwa kag probinsya. Kag sa mga kauturan taman no nga magalagaw, maga-relax, magapadulong sa mga tourist destinations. Ang mga pilgrim sites, amat-amat naman nga nagapreparar sa sining mga tinion. Actually, last week pa gani ang iban nagapreparar na. Last week, nagpatigayon sa press conference ang Municipality of Hordan. Anungod sa ida mga preparasyon sa pagtaltal sa Balaan na Bukid. Kay balaan mo, amuni ang kada tuig nga ginapadulungan sang mga pilgrims. Last year, base sa datos sang Banwa sang Hordan, masobra 24,000 ang nagtabok sa probinsya sang Guimaras. Titibalaan mo ang iban, pagkatapos ang pagtaltal, malagaw man ini sa probinsya. Pero speaking of lagaw, ay isang biyahe ang Roro vessels Iloilo Guimaras sa Biyernes Santo. Magpamalandong no ang mga crew sa mga vessels. Magtiya mo maning time ngati maka kita ay makapulo paminsar kita. Iti tapos na ang first quarter sang tuig. Kagti April na boss. Musta bala ang first 3 months? Kadasig lang no. Ligad lang kita nag-celebrate sang Pasko kag New Year. Naghingapos na ang first quarter sang 2026. After sang first quarter, ang preparahan na naman naton sini ang summer break. Last day subong sang mga estudyante. Kagti pagka June naman, klase naman para sa mga kabataan. Pati dapat may may mga ginahimo ang aton nga mga kabataan nga mga schedule no, may mga activities sila para nga mangin productive sila, hindi lang nga puro cellphone. Way gid na ya data nga puro lang cellphone. Dapat may oras lang, tangta isang oras sa kadlaw. Pero ang iba niyan, want to sawa. Amo nang matingala kamo, may mga kabataan, 8 tubtob siyam palang katuig, may mga antipara na.
amo nang likawan tagid. Dapat balanse. May oras nga tudluan naton ang aton mga kabataan sa pagpaninlo. May time man sila, no? May mga workshop abi sila kung may mga below budget ang mga ginikanan. Kung wala gid sang budget, kung ano dang skills ninyo bilang parents, tudluan yung inyong mga kabataan. May mga kasapatan kamo dira, di pwede man ina nga tudluan nyo sila magbahog da sa inyong mga baboy. Mga simple lang na nga bagay, no? Pero ginatudluan ta sang skills ang mga kabataan ngati kung sa uli magdako sila, preparado sila. Simple lang gani nga paghugas pinggan, pagtigang, mga nga bagay, simple lang. Yung budlay nga sa ulihi, high school, college ka na, hindi ka pa kabalo maghugas pinggan o kung manilhig, problema gid din ha. Naga-reflect man sa parents mo kung anong pagbadak ang imo nga ginahimo So sa aton nga pagpangalagad mga kabyanan, makaupod ta karon no sa dili madugay ang spokesperson sang Police Regional Office 6. Kumustahon ta ang preparasyon sang PRO 6 subong nga Semana Santa. Ang Regional Disaster Risk Reduction Management Council 6 naman ginpaidalom na o kon ginpasaka ang kahandaan sa Blue Alert ang ilang operations center. Kahapon may 5 ka driver nga nagpositibo sa Oplan Harabas sa ikaduhang adlaw nga surprise drug test. May nagpositibo na naman. Diri mo gidya makita nga may mga gidya no, may mga driver gidya nga nagagamit sa gihapon sang illegal nga droga. Kag hindi gid napat ini pag i-tolerate. Hindi ko gid malipatan no. Nasulit-sulit tagid ini diri sa programa ang hepe bala sang Philippine National Police. Ati nagsiling ati ang iban nga nagagamit sang illegal nga droga ginahimo nila nga pangsugpon lang sa oras. Ati pang kung magpulaw sila bala duty or magtrabaho, hindi man na iya pwede. Ngati i-tolerate ina no. Muna bilang inatawag nga naghalin pa sa hepe sang Philippine National Police ang ina nga mga tinaga. So dapat hindi gid ina pag tolerahon no kag amo nang ginahimo sang Philippine Drug Enforcement Agency nagakandak sila sa sining surprise drug test. Mga kabanan na mention naton kay ina no nga may hindi ani magbiyahe, wala sang biyahe sa Biyernes Santo ang mga Roro vessels Iloilo, Guimaras, vice versa. So sa dugang nga detalye, magkakuha kita sang report no sa iban pagid nga mga puerto diri sa Western Visayas kung ano ang mga schedules, kuha ang detalye sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas, report. Nel, may nga po. Agud magiyahan po lang naton ng mga manugbiyahe no subong Semana Santa pila ka fast craft kag Roro ang nagdeklara sa suspensyon sa biyahe especially sa adlaw sang Biyernes Santo sa April 3 ini no. So sa pila ka mga nag-anunsyo sang suspensyon sa biyahe, pamati kamo sa aton sinima kulturan nga nagabiyahe pa Bacolod o kon pa Guimaras. Wala sang biyahe sa Biyernes Santo ang fast craft sang Montenegro kag Wisam Supercut ang Bacolod Iloilo vice versa ini no. Wala sila sang biyahe sa Good Friday. Kasunod din sa pag-obserbar sang Semana Santa ang nagaisahanon lang nga may biyahe Paul ang Ocean Jet nga may ara sing apat ka trip no sa Biyernes. May biyahe ni sila sa Biyernes ang Ocean Jet sa apat ka mga fast craft. Ang biyahe nila ng 2 ka barko, 4 ka trip. Alas 8:50 sang aga kagang isa alas 11 sa udto no ining Iloilo Bacolod nga biyahe. Kag alauna sa hapon ang Bacolod Iloilo kag 2:30 PM sa hapon ang last trip nga
Iloilo to Bacolod. So amo na ginaang may biyahe iya sa bahin sang fast craft nga magpadulong sa Bacolod. Sa bahin naman sang ro-ro vessel padulong sa isla sang Guimaras sa aton nga pagpangusisa gina sa FF shipping line, no? FF Cruise shipping line. Sila iya normal ang ila sini nga biyahe. Ang wala sang biyahe amo ang Montenegro sa maabot nga Biyernes Santo. So wala sila sang biyahe, pero ang FF Cruise iya sige, no? Kagina atong nga nakit-an nga damo pag nagagutok ang traffic ang mga salakyan nga nagapadulong dito sa may probinsya sang Guimaras kay laban-laban tido advance ni Paul ang ila sini nga pagbiyahe dito, ang iban siguro mabakasyon na. So mayara sing malawig nga pilahay dira sa may Lapos Wharf, no, sa diin nga nagakarga kag nagadiskarga ang ining mga ro-ro vessel. Sa bahin sa mga fiber boats sa aton nga pagpangusisa kay na normal yang biyahe sa maabot ni Huwebes kay Biyernes Santo. Pero tila uman ang mas madamo nga pasahero tungod sa damo ginadaya kada tuig ang nagawitness sa pagtaltal dira sa may isla sa Guimaras sa Paul. Ginel nga ti mahibaluan no, sa aton mga kauturan kiti makaplano sila, hindi sila mabudlayan sa ilang nga pagbiyahe. So amo ni ang mga scheduled trips, no, sa mga magabiyahe dira ti siguro kung magkanto ka sa Bacolod kay gusto mo nga hindi ka mahulaan kay sigurado gina nga may magutok-gutok ang mga pasahero, no, sa especially sa Biyernes Santo. Pero balik sa normal ang biyahe pag-abot naman niya sa Sabado de Gloria, Paul. Nel, madamo gid nga. Amo mo naton nga update may kang tanan sa schedule sang trips ang pila ka mga fiber boats at the same time fast craft kag ro-ro vessel subong nga Semana Santa. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Madamo gid nga salamat Janelle Baclay sa report sa sining schedule, no, sang mga fiber vessels, mga fast craft, mga barko, no, nga nagabiyahe diri sa aton sa Western Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. 16 minutos magaligad sa takna ang alas 2 sa hapon. Makaupunta sa piyak nga linya ang spokesperson sa Police Regional Office 6, Police Major Lailin Sensil. Ma'am, welcome sa Radyo Pilipinas. Maayong hapon. Sir Paul, maayong hapon sa imo kag maayong hapon man sa tanan nga tagpalamati sa Radyo Pilipinas. Ma'am, kamusta na ang deployment sang kapulisan subong nga Semana Santa? Sir, no, ang Police Regional Office 6, nag-start na kita, sir, deploy sa aton nga mga security personnel, no, and connection man ni abi sa aton iyang observance ng Holy Week as part sa aton nga security preparations under sa Ligtas Sumac 2026. Sir Paul, may ara kita total of 3,674 nga personnel strategically deployed across Western Visayas. Of the total number, sini 2,426 ang from the PRO6. Mayara kita yung augmentation force from other law enforcement agencies and LGUs nga nagdangat naman niya sa 157. Kag mayara man kita mga force multipliers, members ng mga advocacy groups naton nga 1,091 nga magabulig, mag-assist sa ato niya nga mga personnel agad nga ma-maintain naton nga safe, no, throughout the region sa sining pag-observe naton sang Holy Week, Sir Paul. Ma'am, ang ining ang ining pagbantay sang aton nga kapulisan kada tuig na ini nga ginapatigayon. Anong mga masami, ma'am, nga challenges nga ma-encounter sang kapulisan?
So usually Sir Paul, ang security coverage nato no sa sini mag-focus ini sa mga churches kay ti usually diri gid yan no ang madamo sa mga kauturan kita nga naga-visit sa mga kasimbahanan sa mga pilgrimage sites no. And even part man sang aton iya nga security coverage ang aton iya nga mga terminals, ang mga major thoroughfares nato no. Kay ti more sa mga ang gina-expect naton ang mga damo kita sa mga travelers kag even ang aton iya nga mga tourist destination, mga commercial areas and other places of convergence kay tungod gani siling naton sa ti mayara iya sa mga influx of travelers kag mga devotees sa sini iya nga mga panahon, Sir Paul. Ma'am, paano ang deployment? Di naka-focus ang kapulisan na mention mo, ma'am, no? Simbahan, aside pagid sa simbahan, ano pagid ang mga o kung pagatutukan sa aton nga kapulisan? Yes, Sir Paul, sa mga simbahanan, sa mga pilgrimage sites siling naton, sa aton nga mga transportation terminals, kasubong na diri ang mga seaports naton and airports, sa mga major thoroughfares, especially ang aton nga mga highway patrol groups, tourist destinations, kag mga commercial areas and other places of convergence diri iya sa Region 6. So aside sini Sir Paul, ang aton iya nga police visibility, ang aton iya nga intelligence monitoring, aton pagid iya ini nga ginpasangkad, mayara kita nga establish nga mga police assistance desk, especially sa mga places of convergence like sa mga transport terminals nato no, agud nga mag-assist sa aton iya nga mga motorist, mga commuters naton iya, Sir Paul. Ma'am, hindi naton malikawan no, ang pagdagsa sa mga pumuluyo, mga turista sa mga tourist destination, sa mga simbahan. Kasi may iban gid dira guro, ma'am, ngati mga take advantage bala sa kadamuon sang tawo, ma'am. Paano ina i-address sang aton nga kapulisan ngati kun kaso abi may mga switik dira, paano naton ina nga madakop dayon kay parang hindi na sila kapang biktima major sensil. Sir, may ara kita nga mga assistance desk, may ara kita iya nga mga deployed personnel iya sa sini nga mga areas no. So maluwas dira kay mga force multipliers kita, so visible ang aton nga mga kapulisan sa mga areas nga ini, kag dugang pa sa aton man iya nga mga kauturan no, aton man ginapanugyan nga kunyara bala sila sa mga crowded areas nga ni mangin alerto man sila no, pag mangin vigilant man sila sa iya nga mga palibot man, i-secure man nila ang ilang mga belongings agud nga ti hindi wala bala kiti hindi bala naton matagaan man niya sang oportunidad ang mga kauturan man naton niya nga mamintaha man sa subong nga panahon. So ini ang aton nga ginahingyo ang para nga ma-maintain naton abi nga mangin peaceful, nga mangin ang safety naton sa tagsa-tagsa. So mag-cooperate kita no, siling naton shared responsibility naton, mangin vigilant man kita kag mangin alerto gid kita yes, Sir Paul no, kag ti kung kinahanglan nila ang presensya ang assistance sa aton mga kapulisan, pwede gid sila no, ara malang may mga assistance desk siling naton sila, kag pwede man sila in case sa mga areas bala nga malayo sa mga assistance desk, magtawag sila no sa hotline sa ato sa pinakamalapit nga mga police stations, so kung pwede gid sila man mag-dial sa 911, Sir Paul. Ano ma'am ang mga mapanugyan nato no sa mga kauturan ta kiti ang kalabanan naga-bakasyon, ang iba nagapadulong sa mga pilgrim sites, ang ilang mga balay ano nila no, mabili na nila sa pila ka dali no, pila ka adlaw. Anong mapanugyan naton sa aton nga mga pumuluyo? Sa mga pumuluyo naton iya no nga mag-travel, so una-una dapat i-secure din naton ang aton nga matagsa-tagsa ka mga panimalay antes kita maghalin, make it sure nakalock ang pertahan, ang aton nga mga windows, ang mga appliances nga ara sa sulod ka sa balay nga hindi malang wala malang balagay kinahanglan nga dapat i-unplug nato no para manginti ang safety bala naton sa sulod sang balay man. Kag dugang pati kung
basi ang sa tupad balay bala naton pwede naton mabilin tanaw-tanawon ang aton nga balay tagti mas maayo pag iti ako may mga CCTVs no at least bisan diin sila pwede nga Manila iya monitor ang sa ilang nga balay kag dugang pa ini bala kung isa Sir Paul ang mag-post bala man kita sa social media no Oo. magbakasyon or mga naga-ATM kita no basi pwede pa man lang naton nga i-suspend lang anay sa sunod lang naton i-post no para at least di na siya bala hindi man bala kita makahatag bala sang hint Yes. sa siya mga kauturan kita no nga mga siling naton bala mamintaha sa sini iyang sitwasyon. Pero Sa mga ma'am- motorist naman naton bala iya Sir Paul sa mga motorist naton yaman iya nga mag-travel kita yan nagapanugyan man no advice sa aton iya nga mga kauturan nga ti siguraduhon Manila iya nga ang ila tagsa ka mga salakyan roadworthy kag ti ang mag-observe kita sa mga traffic rules and regulations kag likawan naton bala nga ng kapoy kita o kung nakainuman nga mag-drive para ti at least smooth bala ang aton man iya nga pag-travel. Ma'am, may mga may mga cases na bala in the past nga ti nag-post sila kung diin sila nagalagaw, nagabakasyon kag ti pagpuli nila sa ila balay nakibot na lang sila abi nga ti damo na sa mga nagkaladula nila nga mga pagkabutang Major Sensil, ma'am. So far sa mga previous naton nga mga wala pa man kita sang may na record Sir Paul no pasubong sini pero ti siling naton ini aton ginapanugyan mas mayo na iya nga na bala naka may makaisa ka mga tips no prevention tips agad nga hindi kita man mabiktima. Ma'am, ang isa pa gid no ang sa traffic accidents ngati kundi kita magsala last year sa bahin patugani isang Bacolod bala ngati may mga nagaprosesyon to bala nga nagadalasa kay ti believe na kainom to ang pila ka mga suspect, ma'am. So paano na may mga kita ma'am, may mga checkpoint kita abi nga patigayonon para ti naton mabalaan naton ang ining mga motorista bala nagahalong wala nagainom samtang nagadrive. Sir, part ini man sa ato no ang ato nga highway patrol group nagakandak man ini sila isang inspection sa mga terminals, check sang mga including na dira man sa ila especially sa mga drivers nga ti maghalong man sa ila pag maneho pero part lang ini iya sa usually naton sa mga public nga no sa mga terminals. So sa mga private naman naton iya nga mga motorist no at isiling naton mangin kita mismo from ourselves mangin responsible man kita no responsible kita nga road users agud man nga ti ang safety bala sang tanan sa tion nga ni sang pagpamalandong mangin meaningful man ang aton iya nga pag-observe Sir Paul. Yes, ma'am. Ma'am, sa pagbantay sa kapulisan ang guidance ni PRO6 Director Josefino Lican? Yes, ang aton mga kapulisan no 24/7 ang aton nga mga kapulisan nga maga-maintain sang katawhay kalinong sang bilog nga region fully committed ang Police Regional Office 6 no agud nga ma-commemorate naton ma-observe naton ining Holy Week nga mangin matawhay malinong pero ini siya sa siling naton sa gihapon ginagapangayo gid kita sang suporta sang aton mga luyo kag aton ginapanugyan nga ang tagsa-tagsa mangin alerto kita no kag mangin vigilant kita mag-cooperate sa mga authorities naton sa aton mga kapulisan kag mag-report kid Sir Paul no kung may mga raman sa mga suspicious nga mga activities o mga tawo kita nga makita sa aton palibot. Okay. With this, Madam Ugid nga salamat, Police Major Lailin Sensil, ang spokesperson sa Police Regional Office 6. Thank you so much man Sir Paul. Patian mga kabiyanan, Police Major Lailin Sensil, ang spokesperson sa PRO6. Ang isa pagid nga masami nagakatabo no kung Semana Santa damo sang mga outing hindi gibalikawan nga may mga nagakalalumos. So dapat bantayan nyo gid no ang inyong mga kabataan. Ito ang mga teenagers. Ito siyempre do awkward na bala nga bantayan pa kamo sang inyong mga ginikanan. Ito siyempre nahuya na kamo na sa mga sa mga tawo kung ginabantayan kamo da kung
edad ka lang gani 11, mga 11 years old, 12 years old, nahuya ka na nga gina baby kada sa imong mga parents. Pero dapat maghalong gid ka mo sa mga swimming pool. Ang isa gid sina nga gina lantaw ko bilang kisa mga dinug singanay na bilang gaya pungko lang ang mega pungko lang dira sa swimming pool, tapos tikwang mo mga muna bala, mga backdive nga ti una ulong tupa na muna bala nga wala man kaso mag-enjoy, pero dapat maghalong gid kamo sa gihapon sa inyo nga mga ginahimo. Parito sa natabo pagid no sa Bacolod nga minadisgrasya kung nadumduman sang aton nga mga tagpalamati, damo tong mga nadalasa nga mga biktima nga ti nagaprosesyon lang, nadalasa lang kay ti hubog to, hindi kita magsala, hubog tong driver. Irresponsable nga klase ka driver. Kung nakainom, magpahuway na lang, o kung pa-drive sa wala nakainom. Kay hindi mo mapaktan sa dalan. Matulugan ka da, makabunggo ka, may madalasa ka pa da nga mga nga mga tao. Kagamo nang ginalikawan naton nga may mga madalasa kita. Kag ti ikaw man disgrasya ka na, mapatay ka. Di ba? So muna, hindi gina naton malikawan nga may mga amo na nga mga insidente. Di sa part na lang naton maghalong kita. Una, likawan ang pag-post. Mga at the moment na bala nga naaray ka mo sa amo ni. Ay bala mo ginasunod ka mo sina sa mga sa mga kawatan. May hint sila bala. Sunog ni kay Major Sensil to likawan naton ina. Sa mga crowded places naman, kung may mga ka mo no, kung may mga dala ka mo dala nga mga kwarta o kung cash ti butang nyo gid sa siguro. Kung hindi ka mo makawatan cellphone nyo abi, kung naka ka mo da, kung mga malahalon nga sa isang cellphone, i-make sure nyo nga hindi hindi maswitik or makuha dira sa mga kawatan. So muna ang guidance ng PRO6 kati padayon sila nga magabantay 24/7 kati nakahanda gid sila subong nga Semana Santa. 31 minutos magaligid sa takna nga alas 2 sa hapon, dugang nga mga balita sa pagbalik sang programa Bantay Banwa. Sa amon tagpalamating, temporaryo nga madula sa kahanginan ang pagpangalagad sang Radyo Pilipinas Iloilo, DYLL 585 kHz, sa lilisuan sang inyong mga radyo sa AM band. Umpisa Abril 2, Huwebes Santo, tubtob Abril 4, Sabado de Gloria, agud magpamalandong subong nga Semana Santa. Magabalik sa kahanginan ang DYLL Radio Pilipinas Iloilo, kag magapatuman sang regular nga programa sa Abril 5, Domingo, sa pagkabanhaw. Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Sana'y tiyakin ng mga magulang kong maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng may sustansyang vitamin A panlaban sa impeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Ayon, pampabuhay ng dugo at muscles. Ayodin, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
A blessing of safe voyage and a chance to cool off, pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Sa amuntag palamating, temporaryo nga madula sa kahanginan ang pagpangalagad sang Radyo Pilipinas Iloilo, DYLL 585 kHz, sa lilisuan sang inyong mga radyo sa AM band. Umpisa Abril 2, Huwebes Santo, tubtob Abril 4, Sabado de Gloria, agud magpamalandong subong nga Semana Santa. Magabalik sa kahanginan ang DYLL Radio Pilipinas Iloilo, kag magapatuman sa regular nga programa sa Abril 5, Domingo, sa pagkabanhaw. Maging fuel efficient. Panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Welcome po namin kayo sa ngalan ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Welcome home natin ang ating mga kababayan na mula sa Middle East. Meron tayong mga social workers who can do mental wellness first aid. Meron rin tayong sustainable livelihood program para makapagsimula sila ng mga maliliit na mga negosyo. Pagka wala tayong ganito, yung mga produkto natin na di tumatagal, pipilitan kayo ibenta dahil masisira, hindi magagamit. Kaya nga namin ginawa ito para mas magandang kita ng ating mga farmer. Sa ngayon po, itong bagong sistema na may solar na po kami, malaki pong kagaanan to para sa amin. Ang laki po ng naitulong nito, ang laking pagbabago para sa aming mga magsasaka. Nandito ako para tiyakin na yung aming ginagawa na fuel subsidy ay maayos. Hindi lamang dito sa Metro Manila pero all over the country na ito. Ang gusto natin, as convenient as possible, as easy as possible, at as quick as possible na matiyak natin na maging maayos ang kanilang pagbiyahe. Hindi natin kontrolado ang presyo ng langis sa mundo. Isa lamang ang aming pamantayan, agaran, pinakamabilis at direktang mararamdaman ng ordinaryong Pilipino, hindi bukas, hindi sa susunod na linggo. Ngayon, sa pagkain, sa pamasahe, sa kuryente, yan ang mga hakbang na aming inuuna. Sinabi ko sa DOH na tiyakin na makakapagpadala tayo ng mga doktor sa lahat ng munisipalidad, lalo na sa mga lugar na hindi madaling abutin at kulang ang serbisyo medikal.
Ngayon po, meron na kaming pag-iimbakan ng aming mga inaning sibuyas. Tsaka mas nabigyan kami ng atensyon ngayon, mas dinidinig kami ng gobyerno sa mga hinaing namin. Ramdam namin ngayon na talagang ang focus niya ay tignan kung ano yung sitwasyon ng mga magsasaka. Lahat ng kailangan namin nandito na. We don't have to go to other places. Nakikita ko doon ang mga kababayan natin na nagpupunta na lang kapag malubha na ang sakit. Dito ako para ibigay sa kanila aking serbisyo na tulungan sila. May iwasan ang traffic dito. It will save approximately 1/2 hour ng traffic sa ating mga commuter, sa ating mga travelers. Patuloy natin pinabubuksan lahat ng mga kalsada upang mas madali ang magiging travel sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ngayon na may Holy Week. Be law enforcers who will bring closure and justice to our people, and never forget your duty to the Republic. Always keep in mind that your oath is tied to the Republic and the Filipino people alone. Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Alam mo ba kung ano ang mambabatok? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wangod Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wangod is the Philippines' oldest mambabatok at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wangod in My Modern Metro, telling Wangod's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mambabatok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wangod recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wangod inks a design that carries symbolic meanings specific to the mambabatok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wangod. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Sa amon tagpalamating, temporaryo nga madula sa kahanginan ang pagpangalagad sang Radyo Pilipinas Iloilo, DYLL 585 kHz. Sa lilisuan sang inyong mga radyo sa AM band. Umpisa Abril 2, Huwebes Santo, tubtob Abril 4, Sabado de Gloria, agud magpamalandong subong nga Semana Santa. Magabalik sa kahanginan ang DYLL Radio Pilipinas Iloilo, kag magapatuman sang regular nga programa sa Abril 5, Domingo, sa pagkabanhaw. Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Sana'y tiyakin ng mga magulang kong maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng may sustansyang vitamin A panlaban sa impeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Iron, pampabuhay ng dugo at muscles. Iodine, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. A blessing of safe voyage and a chance to cool off, pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. 47 minutos magaligid sa takna alas 2 sa hapon. Padayon kamo nagapamati diri sa gyapon sa programa Bantay Banwa. Mga kabyanan, ginanunsyo ni Palace Press Officer Claire Castro nga ang trabaho sa mga opisina sa gobyerno bukas alas 8 tubtob alas 12 sang udto, work from home ang setup. Sa takna ng mga alas 12:01, suspendido na ang trabaho suno sa Malacanang.
Ti kung ara ka sa trabaho, no? Ang imo trabaho hapon ang pagtrabaho, no? Kung ara ka mo sa nalakip sa mga essential services sang gobyerno. ...48 minutos magaligad sa taknang alas 2 sa hapon. Samtang sa iban pa naton nga balita, kung nadumduman sang aton nga mga tagpalamati sang nagligad sa distrito sang Lapas, lamon sang kalayo ang pila ka mga balay dra sa bahin sang barangay Gustilo, Lapas. Kag sa sining sunog, no, nga nagluntad, nagpalabot sang bulig si Senator Bongo sa mga pamilya dra sa bahin sang Lapas, Iloilo City. Tigin na duso niya gid, no, ang pagpasangkad pagid sang disaster preparedness, fire safety kag accessible emergency support systems. Sa subong bulan, Fire Prevention Month, na-remind niya gid ang pumuluyo sa sining mataas nga risgo sang sunog bangod sang tuman nga kainit. 19 tanan ka pamilya, no, ang nasunog ang ilabalay, nakabaton sang relief assistance nga ginalakipan sang grocery packs, tubig, pagkaon, may mga t-shirt man, kag bola sang basketball kag volleyball, kag may financial assistance man parang makabulig-bulig, no, makapiyan-piyan sa mga nagakinahanglan. 50 minutos magaligad sa taknang alas 2 sa hapon. Ang iban pagid nga mga balita patpaton naton sa masunod nga edisyon sang programa Bantay Banwa. Ginapasalamatan tang aton mga kaupdanan sa technical side, sa studio Engineer Roy Louis Kaipang, sa transmitter naman Mr. Vermor Aventura. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.